Maupo kayo, please. Ayon sa Pag-asa, magiging low pressure area lamang today. Papalis na ang bagyong Maymay, ngunit papasok na rin ang bagyong may international name na Dolphin. Ngunit, mayroon pa rin pabugso-bugsong ulan, hangin, bandang hapon at gabi. Habagat bumabati sa atin at lahat ay inikayat na laging maging ligtas. Kinansel ko na po ang pasok kagabi pa. Pero tuloy ang graduation. Diyos, oh. Hindi natin pwede cancelin ang graduation. Oh. Tuloy na tuloy dahil kating-kating na rin kayo umalis sa Iris eh. Yung buhay estudyante talaga, sa totoo lang, ang inaasam mo lagi, kailan ba ako gagraduate? Siyempre, bagay naman na ating ipinagpapasalamat, no, sa ating mga guro, pamunuan, mga din, palakpakan natin sila. Hindi naman tayo excited graduate dahil ayaw na natin sa kanila. Excited na tayong makamove on. Parang marami may hugot sa inyo. No. Una, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Ang graduation ay isa sa pinakamahalagang araw ng isang mag-aaral. At lalo na sa mga magulang. Sa mga mag-aaral, tapos na ang assignment. Tapos na ang quiz. Tapos na rin tuwing quarter, kakalabitin mo nanay mo, Nay, may kulang pa akong bayarin. Tay, may kulang pa ako sa school. Kailangan kong bumili ng PE uniform. Kailangan kong pumunta sa ganito. Kailangan kong pumunta sa ganyan. Tapos na rin ang gastusin ng inyong magulang. Sa paaralan. Kasi I doubt it. Hingi pa rin kayo ng load sa nanay at tatay ninyo. Pasa-load naman dyan. Buti nga ngayon, dahil sa teknolohiya, akmang-akma sa seremonya nyo ngayon, Tay, Gcash mo na lang. Parang gusto nyo ma-Gcash ngayon, ha? Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mawawalan ngayong umaga. Pero hindi rin kayo magkakaroon.
Steady lang kayo dyan sa Gedli. Ngayon ay nakikita natin ang mga susunod na engineers, educators, IT professionals, entrepreneurs, scientists, innovators, maybe public servants, business leaders, good parents. Someday, you will have your own family. Kayo ang pag-asa ng kinabukasan. Hindi ho sinabi ni Yorme yun. Sinabi yun ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani. Tinuran ng mga bayani na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kayo'y hinulma ng inyong paaralan upang kayo'y maging fully equipped or at the very least, properly equipped to go on to the next chapter of your life. And the next chapter is much tougher. Mas masikip, mas mahirap, ngunit dala ng pagpupunyagi ng inyong mga magulang at ng inyong mga guro upang kayo'y hulmahin at mabigyan ng mga bagay na magagamit ninyo, I think you will have a better chances of being successful. Nobody can give guarantee that education can bring you success instantly. That I may agree. But, kung ako ngay hindi nakapag-aral, makikipagkumpetensya sa bigat ng laban sa hamon sa buhay, what are my chances? That's why I believe true education will bring in our next and future generation a better chances of success. Now, of all these things na nakuha ninyo, na laman ninyo, at the end of the day, it is all up to you and only you. Alam nyo, isa sa maswerte at marahil halos lahat kayo rito, mapalad kayo dahil kayo'y may magulang pa. Ilan sa amin, maaari, dito, mga wala na kaming nanay, wala na kaming tatay. Happy birthday nga pala sa nanay ko. And kahit na kami sadlak sa buhay, naramdaman ko, nakita ko ang pagpupunyagi ng aking magulang. No? But, real talk. At the end of the day, titiklop ang araw, hihiga kayo, mapapansin ninyo, habang kayo'y nakahirati sa higaan, pansinin ninyo yung nasa kaliwa nyo. Pansinin ninyo yung nasa kanan nyo. Wala kayong makakasama. Sa ayaw at sa gusto natin, ang mga magulang natin, mawawala. At yan habang nabubuhay. Naku mo. Habang nabubigan, halimbawa kayo'y Mr. and Mrs. Congeniality sa inyong eskwelahan. You have a lot of friends. Maybe they may help you during those struggling times, economically and emotionally. But they have their own obligations also, like your siblings. So my point is, at the end of the day, it is all up to you. Today, you are certified, guaranteed by the institution, that you are now able and capable to perform such task in your chosen field of undertaking. Yun. Yan ay makukuha niyo maya-maya konti. Yung mga sertifikasyon na yan. Pero ito ay mga bagay na nakamit ninyo, hindi diyan nagtapos ang lahat. Ang pagharap sa tunay na realidad ng lipunan ay marami pa kayong pagsubok na dadaanan at ito'y medyo
I would say that na maaring dadaan pa kayo sa maraming pagsubok and failure. Because failure, as like what they say, is inevitable in life. Marami tayong mga pagkakadapa na makakaharap, mararanasan. In fact, pag tinignan nyo binti ko nung araw, kaliwat kanan ng bakokan ko nung araw sa pagkakadapa. But these are the signs of how many times I fail, but I don't count how many times I fail. Ang importante, ilang beses kang babangon. Yun, let's embed that in our mindset. I may fail today, maybe tomorrow, the day after tomorrow, but it doesn't matter. Failure sometimes makes you strong emotionally and creates you more understanding and experience. But don't repeat the same failure over and over again. No. Kalokohan naman yun. But this, na mahirap sa dilang mahirap. Kasagad-sagaran. Marahil yung iba sa inyo ay nasa zero. Yung iba sa inyo ay above zero. Ako, negative. Negative in such a way, maybe mamaya may pambili pa kayo ng ramen. Ano yun yung mga putok na putok ngayon, yung Korean, binibili nyo sa, ano? O kung ano man yun. Yun na yun, pareho tayo niisip. Kami kumakain ng tira ng tao sa basurahan. Literal, not metaphor. Because we don't have a choice. Dahil dalawa lang naman ang choice namin nung araw. Mamatay ng dilat ang mata o mamatay ng may hepa. That's the choices that I have. Ang katwiran namin, yung hepa may gamot. Pero mahapdi ang mamatay ng dilat ang mata. Sa gutom, hirap, and so on and so on. Awa ng Diyos, nangarap ako. Gusto kong maging kapitan ng barko. Kaya ako'y pinilit kong mag-aral, iraos ang sarili ko at sa tulong din ng nanay ko. Gusto kong maging kapitan ng barko, Bachelor of Science in Marine Technology, PMI, para lang malapit sa ilog. Katabi ng ilog yung PMI. Doon sa Santa Cruz. Philippine Maritime Institute. Pinalad ako. Ang gusto ko maging kapitan ng barko. And I want you to take note of this, no? Minsan may mga gusto tayo sa buhay. Gusto ko maging kapitan ng barko. Gigil na gigil ako. Dahil siyempre, alam mo nung araw, nung dekada 80, itanong nyo to sa nanay ninyo. Sa isang squatter area, ang mga pangarap namin noon, 2. Sa babae, 1. Mag-Japan ka, yayaman ka. Wala namang masama maging Japayuki. Totoo. It's a profession. No? Sa lalaki, 2 bagay. Mag-Saudi ka o magsiman ka. That's the only way to catapult your economic situation. But if you want to go seaman, you need to go to school. But I don't have parents like you na kaya akong papag-aralin. Ngunit iniraos kong sarili ko. Gusto ko maging kapitan ng barko. But faith intervened. God has so many ways to detour you. Minsan yung sa likwat ng kalsada may dahilan. Isang gabi, namatay si Aling Nita, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, na-discover akong mag-artista. Artistahin pala doon.
Kaya kumain kayo ng pagpag. Nakakakinis yan. But look at it. Gigil ka, may kurso kang kinuha, may tinapos ka, sinunog mo lahat ng kilay mo, gustong-gusto mo ito, ngunit inilihis ka. And I try. Talagang sa totoo po, wala po kong katalent-talent. Hindi ako marunong mag-artista. Paano umarte? Basurero ka lang. Paano ko umarte? Sidecar boy ka lang. I tried to hone my skills as an actor. I tried to sing. Hanggang ngayon, kahit happy birthday, hindi ko matanuhan. You cannot have everything. Pogi ka na, gusto mo magaling ka pa kumanta. Charot! Pinasasaya ko lang kayo. But, see, when I was given a task, nung ako'y basurero at 10 years old, ginalingan ko, kumita ko. Nung tinukso ko ng mga kaklase ko, nabubuli ako. Alam ko marami sa inyo nabuli. Nabuli din ako. Tinukso ko ng mga klase ko, promote ko sarili ko, naging sidecar boy ako. Naging magaling akong sidecar boy. Nung nag-artista ako, another opportunity came, ginalingan ko rin. Pinilit ko. In a short period of time, nakilala ako. Mamukat-mukat mo. Napunta ako sa public service. At the age of 23. Ay pinilit ko namang galingan. I think 28 years is a testament already that I did really tried my best to be of service to the people. Kaya siguro ako naging alkalde ng lungsod ng Maynila. Salamat sa inyo. So ano yung point ko doon sa kwento? Gigil ka sa isang bagay, o minsan, wala ring masamang makinig. Minsan ang Panginoon Diyos ay maraming pamamaraan para matupad mo pa rin ang pangarap mo. Ano ang pangarap ko? Maging kapitan ng barko. Anong binigay sa akin ng Diyos? Maging kapitan ng lungsod ng Maynila. Kaya you'll never know. Kaya at the end of the day, a few minutes ago, I said that the next pages of your book is vacant. Walang laman ang mga pahinang iyon ng libro ng buhay ng tao. Kayo ang gagawa noon. At habang ginagawa niyo yun, marahil sa mga panahon na yun, kasama niyo pa ang inyong pamilya, kasama niyo pa ang inyong magulang. Pero as you progress with those pages of your life in that book, wala ka nang kasama, ikaw na lamang. Now, pagdating ng araw, sa ayaw at sa gusto mo, kukuya-kuya-kuy ka na. Upo ka na sa tumba-tumba. Magmumuni-muni ka na. Baka nga nagbibilang ka na ng bituin sa gabi. Because you've done your part. You've done your share. Maybe you became successful already. Then you'll go back to the same book that you wrote. Yun, hindi ko pa alam. Yun, hindi nyo pa alam. But one thing is for sure. What you're going to do today, the day after tomorrow, will be part of those pages. Kaya sa mga kabataan na nandito, sa inyong lahat, I really wish you all the best. Pero ito'y paalala ko lang, katulad na rin siguro ng inyong magulang. Ako bilang inyong ama sa lungsod ng Maynila at bilang magulang na rin. No? Ako po'y 19 years old na. Naintindihan nyo na yun. 52 na ako sa
Oktubre. Eh! Ay, jigi, 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 jigi. Oh, 52 na ako. Uy, ito naman, no, on a personal, Uy, pagka sinalubong kayo ng bagyo ng emosyon, ha? Yung hambalos ng hangin ng emotional challenges. Or ang personal, nalulungkot ako kasi yung ibang kabataan talagang sinuko na ang buhay. Dala lang ng iniwan ng jowa, naloko ng jowa. I'm not saying it's a petty thing, but I just want you to realize, mahal kayo ng mundo. May nagmamahal sa inyong guro. Abay, tsinaga kayo ng 4 na taon ang kukulit ninyo. Tsinaga kayo ng magulang ninyong dayaperan. Tsinaga kayo at inirawas kayo, makamit ninyo ang inyong pangarap. May nagmamahal sa atin. Kaya huwag niyong dadali ng inyong sarili sa sitwasyong sukdulang parang wala nang bukas. Tibayan ninyo ang inyong damdamin, ha? Kasi napapansin ko ngayon, yung mga bata, masyado ng privilege. Si ako. What about me? It's mine. Yun ang napapansin ko sa mga bata ngayon. Karapatan ko to. Wow. Parang, I know this, I know that. This is just a simple reminder. Walang masama doon sa sinasabi ng mga matatanda. Hindi ko rin sinasabing tama na sila perfectly. Pero yung isang sinasabi niya, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Because they have experience. If you look at that kind of saying differently, ibig sabihin, yung dinanas mo ngayon, dinanas na nila yun. And they survive. Kaya, mga atabs, walang puro si ako ngayon, ha? Dapat si kami. Dahil walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Naririnig nyo naman yan, sa kanta. O, sabay-sabay. Walang sino man. Totoo naman. Totoo naman. Kasi, minsan, nalulungkot ako kasi talaga. The way, yung attitude. Ewan ko, siguro, kanya-kanya lang tayo ng pagpapalaki. Hindi kasi kayo nahanger ngayon, no? Nahanger na kayo? Plastic na hanger ngayon, Panahon namin, alambre. At pag sumagot ka, yung alambreng na bengkong, sumasagot ka pa, ha? Ini-stretch pa yan. Nakatikim na ba kayo ng patpat ng profesor nyo? See? Napitik na ba ang kamay ninyo? Siguro every generation is different from another. That I may agree. But there are some generation or situation that I think it still applies and gives you better results. As a young individual. But then again, to cut the portion of this part of this speech is that wag na wag kayong tatalunin ng sitwasyon. Don't ever give up. We look at Thomas Edison, Abraham Lincoln, look at Jeff Bezos. Look at the guy who invented the Apple. They have faced so many challenges. But look at them now. But I am now talking on that particular segment of our life about emotion. Kasi sayang Why take your life? Yeah?
Parang ano naman, parang ang bigat naman sa damdamin. Dahil hindi ka lang nabigyan ng candy. Hmm. Alam mo yung feeling na yun? So, last, mga atabs. Uy, pag kayo naman naging successful, o naging matagumpay na, nakararaos na, no? May sinasabi din ng ating mga ninuno. Huwag kayo magka-stiff neck, ha? Alam mo yung stiff neck? Matigas ang leg. Hindi marunong lumingon. Huwag niyong lilimutin. And I'm gonna say this is in Tagalog. Huwag niyong lilimutin ang mga tao, bagay, institusyon na nakatulong sa inyo. Huwag. Hayaan natin ibang kultura. Let's be Filipino. Ang tunay na Pilipino sa lumang panahon ay marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. While we see TikTok, Facebook posts from other culture, they have different culture. We don't need to adopt their culture. We as Filipino, we know paano tayo lumingon sa ating pinanggalingan, sa ating paralan. Give back. Give back to those people who are with you on the way up. Because once you reach the peak, success in life, the principle of gravity will be applied to everyone. Anything that goes up must come down or go down. And the people that you meet on the way up, it is the same people that you're going to meet on the way down. Kaya walang masamang tayo'y merong pagmamalasakit sa kapwa, pagmamalasakit sa pinagdaanan, pagmamalasakit sa mga taong tumulong sa atin. Institusyon. At ito, napapansin ko, huwag niyong tutularan yung ibang mga sinasabi sa Facebook, TikTok. Wala kayong utang na loob sa magulang kasi obligasyon nila yung kayo ipapag-aralin. Palit tayo kayo maging magulang. Sinasabi lang yun ng mga atabs na, ewan ko kung anong lahi yung mga yun. Judge mo. That's not true. Don't change yourselves of being respectful to your... I would believe that you are respectful to your parents today. I do believe that you love your parents today. I do believe, parang ayaw nyo nang umalis sa bahay ng parents nyo today kasi sayang libre ang renta. I do believe that you continue to love your parents. Kasi ganun tayo mga Noipi. Ganun tayo bilang Pinoy eh. And in different culture, that's far different. They throw their elders to those houses alone, to those hospitals, to those clinics. We take care of them. We don't change that because of the technology available and we see things. Let us not be changed by those things. We change for the better. We don't change for the worse. Kaya, wag na wag kayong lilimot sa inyong institusyon. Wag na wag kayong lilimot sa inyong mga magulang. At maging responsable naman kayong mamamayan. No? Wag kayong magtapon ng mga basura sa kalsada. Ha? Baka sa susunod, kayo naman yung magtatapon ng diaper sa sandubag, iiwan sa labas. I mean, metaphorically speaking, let's be responsible to one another. Kasi tayo rin magkikita sa finals. Tayo rin na maglilinis ng basura na yan. Sa 4 na taon, ilang taong kayo nabaha? Maraming beses na kayo nabaha sa Maynila.
Ang tawag nga sa akin ng mga estudyante, Yorme, bakit elementary, high school lang? Ano kaming koleyo? Pragman? Totoo. So, the thing is, I want you also, being successful, economically, professionally, being grateful as individual, but also, I just want you also to be responsible to our community, to our country. Nobody, I guarantee you this, in a worst case scenario, and I hope that worst case scenario will not happen to this country, because nobody will come to this country and nobody will take care of this country, only us as Filipinos. Yes, they may help. Isa, dalawa, tatlo. Pero tayo nakasoga. So, who will take care of this country? Tayo lang, wala nang iba. Tumulong sila, thank you very much. God bless you. But we, future leaders, innovators, inventors, engineers, businessmen, parents, or maybe public servant, we must be responsible to our community and our country. So sa inyong lahat na naparito, excited na ba kayong ma-GCash ng nanay nyo? Baka naman. Alaos eh. But I think your parents have something for you today. I'm pretty sure. But, ano-tano pa man, bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Congratulations to each and every one of you. Now, for the last time, sama-sama tayo. I know you've said this many times in the hallways, in the classrooms, in the quadrangles, to your teachers, deans, and school. But it is very timely if we, in unison, showing the first act of being grateful to the institution. Can you please all stand up? At sa ating mga guro, din, pamunuan ng paralan, the teaching, and especially the non-teaching personnel of our institution, IRIS. To the students, in unison, we all say, Ma'am, Sir, thank you very much. Huwag muna kayong, ito mas malakas kasi may toss gas to mamaya. Sigurado ko rito. Palundagin nyo na sila. Lumingon kayo lahat sa likod. And today, in unison, as proud graduates, we say, Nay, Tay, Lolo, Lola, thank you very much. I love you. Maupo na kayo. Mamaya, paldo kayo. Again, to the proud parents, I am not only congratulating the graduates,
I'm happy for you. I have 5 kids. Puyat pa ako niyan. And what I told my kids is very simple. Very, very simple. I swear to God, and a lot of people knows this. I only ask my children one thing. The thing that hindi ko nakamit sa buhay sa takdang panahon. Kasi kalaunan, tinira ko pa rin. Iniraos ko pa rin. And went to that educational journey. Hindi ko nakamit sa takdang panahon. I only ask my kids, ang pinakamasayang araw sa akin ay bigyan niyo ako ng diploma. That's the only, yeah, I try to seek, because katulad ng mga naturang ko na kanina, nasabi ko na kanina, it's just a tool. It's a start. Your next pages will be your ability to write on it and everything. That's why, hindi ko sinabi yun sa mga anak ninyo dahil para lang igabay sila. Ngunit ganun din ang sinabi ko sa mga anak ko. Bigyan nyo lang ako ng diploma. Ang kaligayahan ko na yung dingding ng bahay. Graduate silang 5. After that, bahala na kayo. Mag-asawa kayo. Gusto ninyong kung ano man ang gawin nyo sa buhay. Nakamit ko na yung bagay na nakamit ko para sa inyo. Happy na ako. And I feel you. Kasi 5 yung anak ko, isa pa lang may diploma. Waiting pa ako doon sa pangalawa at pangatlo. Really. I know the feeling when your sons and daughters showing you, graduate na ako. Salamat naman, trimester pa yung kinuha mong kolehiyo. Oo. Nung araw, binumbay ko yung eskwelahan nila eh. Drops. Hulugan. Really. That's why I can feel you. And congratulations sa inyong lahat. Okay? So, thank you sa opportunity to speak before you. I'm honored and I'm humbled with this experience. But again, mag-iingat kayo. Sabi ng Pag-asa, mag-iingat kayo. Ngayon. As a matter of gratitude to you also, of the opportunity you have given me to lead 2 million Manileños nighttime and 3 million daytime. Today, I just want you to hear from me here in PICC before you. I, as your mayor, hindi po ako perfect. Hindi po ako Messiah. I may, from time to time, stumble and fail you. From time to time. I'm still human being. Tend to make mistakes. Unintentionally, most likely, most of the time. But, if there is one level of guarantee that I can give to you, children today, graduates today, and to the parents, we will continue in our own little way as your city government to focus on MBN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. We will continue to liberalize rules in doing business in the city so that we continue to provide opportunity for our graduates to work in the city. When business grow, opportunity
is there. Pangalawa, pipilitin ko araw-araw loobin nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan, na laging maging mainam, masinop, at epesyenteng gagastahin ang resources ng lokal na pamahalaang lungsod ng Maynilang ipinagkatiwala ng inyong mga magulang. Pipilitin ko pong magbuti. So sasabayan ko kayo habang kayo nagbubuti sa inyong tatahakin sa buhay, sinasabayan kayo sa wakali ng inyong mga magulang at pamilya. Ako naman sanangka bilang inyong pamahalaan. Sabay-sabay tayong lalakad tungo sa maayos na kinabukasan ng ating syudad. So congratulations, graduates, parents, teachers. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Huwag kayong mag-alala. Totoong hindi kayo magkakajikas sa akin. But I love you. Nawa, ang Diyos ay lagi kayong gabayan. More than anything else. To give you good health and success in life. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you. There you go, ladies and gentlemen. Once again, a round of applause for our commencement speaker, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso. The President and Vice President to hand the plaque of appreciation for our commencement speaker. Thank you. Republic of the Philippines, Eulogio Amang Rodriguez, Institute of Science and Technology, Nagtahan, Sampaloc, Manila, proudly presents this plaque of appreciation to Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso, Mayor, City of Manila. In grateful recognition of his unwavering support and steadfast dedication to advancing higher education and for inspiring the graduates of Batch 2026. With his invaluable insights and wisdom as guest of honor and commencement speaker during the Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology 59 commencement exercises with the theme Sustaining the Breakthrough, Harnessing Innovation and Technology for Tomorrow's Challenges, given the 7th of August, 2026 at the Philippine International Convention Center, Pasay City. Signed, our Institute President, Rogelio T. Mamaradlo. Then we'll be requesting a photo off to our commencement speaker,
Honorable Francisco Isco Moreno. Go.